Hi everyone, our Bible verse for today is all about Luke 9 verse 57 to 68. And it says here, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. And napakatinding reason ng sinabi dito ng isang man na before let me go, please bury my father. And ni-reply ni Jesus, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. And verse 61 is still another said, I will follow you, Lord, but first go back and say goodbye to my family. Kung isipin mo, legitimate yung reason. Magpapaalam lang po ako sa pamilya ko. Susunod ako sa inyo. Okay yun. Walang problema dun. Diba sa ating paningin, sa perspective ng tao. Pero Jesus said, no one who puts a hand to the flow and looks back, it's fits for the service of the kingdom of God. So, ulitin ko, Jesus replied, no one who puts a hand to the flow and lacks but fits to service in the kingdom of God. So, sa Tagalog po ito, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit, nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ng ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapahingahan. So, a disciple is ready to follow the footsteps of Jesus. Ang totoong disipulo ay nagnanais sumunod sa ating Panginoong Jesus. Dapat maging handa na sundan din ang yakap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi dito, okay, gusto mo sumunod sa akin? Bakit sabi ng tao dito, susunod ako sa inyo kahit saan kayo magpunta. Sabi ni Jesus talaga, may lungga yung mga asong ligaw, may mga pugad yung ibon, pero itong taong to wala man lang mapahingahan. So sabi ni Jesus dito, kung susunod ka sa akin, it means discomfort. May mga trials kang paghihirapan, dadaanan mo yung mga pagdadalamhati, yung lungkot. So, if you're ready to follow the footsteps of Jesus, are you ready to willing gawin lahat ng pinapagawa ng ating Panginoong Jesus? Well, dito sa mga talatang ito, makikita natin, hindi comfortable ang buhay Kristiyano. Disciple is ready to follow the footsteps of Jesus, but no complaints. If you are ready to follow, there's no complaint. So lalo na sa panahon ngayon, marami tayong reklamo sa buhay. Pero sa panahon natin ngayon, lagi natin isipin, yung Diyos nga nagkatawang tao Imagine mo, from heaven, nagkatawang tao dito sa mundo. Tapos tayo maghahanap tayo ng comfort. So, kung susunod tayo kay Jesus, kung comfort ang hinahanap natin, mali yung decision natin. So, it doesn't work that way. If you want to follow Jesus Christ, see the footstep. Tignan mo yung pinagyakap niya. Kumbaga si Jesus, kasi hindi naging komportable yung buhay niya, di ba? A disciple prioritizes the kingdom of God. So, sabi sa verse 59, at sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit Panginoon, hayaan niyo wala niyo akong mailibing ang aking ama. Sobrang napaka ni Jesus dito, kasi sinabi ni Jesus Christ, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa ng mga patay at ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, anong punto po dito ni Jesus Christ? Hindi pinapunto ng Diyos na kapag ikaw sumunod ka sa Kanya, magpapabaya ka na sa pamilya mo.
or hindi ka na magpapaalam sa kamag-anak mo, or hahayaan mo mag-alala yung mamahal na sa buhay. Ang sinasabi dito ni God, you have to know your priority. If you want to follow Jesus Christ, you know your priority is to proclaim the kingdom of God. A disciple prioritizes the kingdom of God. Kaya napakahalaga ng ganitong perspective na pag tinignan natin yung family natin, ang priority po is not to provide for them. But ang priority, kasi usually ang priority ng natin, di ba, is to provide them. Pero hindi pala, dapat ang una pong priority natin is to get them to near or mapalapit sa kingdom of God, na dapat si Kristo ang nagiging center of God, and provisions will follow. Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ihayag mo ang kaharian ng Diyos. That's our priority as followers of God, to proclaim the kingdom of God. At meron pang isang nagsabi, susunod ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan mo muna magpaalam ako sa aking pamilya. Pero yung point ni Jesus Christ, at ganito naman yung naging tugon niya. Sino nagsimula mag-araraw, magtrabaho sa kaharian ng Diyos, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ano yung priority, puntos ni Jesus Christ? Be a disciple, you have to be focused on the task that given by God. May pinapagawa si God sa atin. At ang pinapagawa ng Diyos sa atin ay may kinalaman sa pagpapalawak, pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, we have to be focused on the Great Commissions. Yun ang inutos niya. Go, disciple the nation. Bakit napaka-importante na to? So, go disciple the nation. The Greater Commission. The Great Commission. Kasi yun yung importante sa kanya. Yung malamang sa iba, hindi sa kanila clear kung anong importante kay God. Kasi ang importante po, sabi sa Bible, love God, love your neighbor. Kung iisipin mo mabuti, paano mo nga pamamahal ng Diyos? Sabi sa Bible, if you love God, you obey His command. Ano bang command ni Panginoon ni God? Go, disciple the nation. So, paano mo ipapakita yung pagmamahal sa kapwa mo? How can you best love the neighbor, lead them to Christ? Great Commission pa rin yun. So, yung loving God and loving your neighbors, yung best expressions of that is to obey the Great Commission. To obey the Great Commissions, the task that God given to us, and that is requires focus. So, whatever, kung ano pa yung trabaho natin, we have to remember that we have to work with the Great Commissions. Pag nag-work tayo, we have to work for the Great Commissions. If we created family, we created for the Greater Commission. We have to spread the gospels of Jesus Christ, and God wants people to obey Jesus Christ. So, disciple focus on the task that given by God. And napaka-importante na isa sa mga ministry natin, and we have to be focused on the family, the friendship, the network. And we have to reach out family, friends, and lead them to Christ. Now, we have to share this to our family and friends. Mamahal natin sa buhay. Gusto natin mamahal natin sa buhay, makabilang sa Diyos. So, be prepared to follow the footsteps of Jesus Christ without excuses, without reklamo, walang complain. Yung willing kang sunod, hindi tayo nag-grumble. Sa halip, willingly, we are prepared the footsteps to follow Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, makikita natin naging uncomfortable yung buhay niya nung bumaba siya dito sa mundo. So, sino tayo para
magreklamo, diba? Siya nga din yung nagreklamo eh. Prioritize the expansions of God's kingdom and focus for the harvest. Hope you like this verse. Thank you everyone and God bless.